the fuel pump kicks in. Ayan, kung makikita nyo, nag-stay po yung check engine natin guys. Ayan guys, oh. Yun. Yan, oh. Yan. Yun. So, kung makikita nyo, nawala na yung check engine. Kasi nga, naikabit na natin yung Alright, hello guys. So, for today's video guys, maglilinis naman tayo ng ating fuel injector. Okay, so tatanggalin natin and lilinisin natin yung apat na fuel injector ng ating sasakyan, particularly for this Honda Civic Dimension 2002. Okay, yan guys. So, yung mga kailangan nating tanggalin dyan guys is of course yung mga nakakasagabal sa pagtanggal natin ng ating fuel injector. So, kailangan natin tanggalin dyan yung mga wire harness natin and of course yung buong tawag dyan yung air filter na buo, yung box na yan. Kailangan natin tanggalin buo yan para yun nga ma-access natin yung ating fuel injector dun sa ilalim. So pagkatanggal natin yan, may mga wire harness. Again, may mga wire harness tayong kailangan pagtatanggalin dyan. And of course, yung mga kinakabitan ng ating airbox. So kailangan rin nating tanggalin dyan guys. Ayan guys, so ito at na pull out na nga natin itong fuel rail. So andito yung mga injectors niya. Yan po, apat po yan. So ito po yung lilinisin natin isa-isa, okay? Kasi medyo, as I can see, medyo madumi na talaga. So it's time for us siguro na para linisin to, okay? Okay, yan guys. So ito at natanggal na nga natin itong buong fuel rail niya. So of course, pagtatanggalin natin itong fuel injector, so para matanggal natin itong fuel injector, meron po siyang lock. Ayan, yung ganyan. So tatanggalin na natin yung lock at saka natin ayan. So ito yung mga lock niya guys. At saka natin mahuhugot itong injector. So lahat yan tatanggalin natin. Yan, yung mga lock na yan. And huhugutin natin. So medyo may pagkatigas lang yung pag binunot natin to guys, kasi nga meron siyang rubber o-ring dun sa loob. So yun guys. Okay, yan guys. So ito, nahugot na nga natin isa-isa. So ito yung sinasabi kong o-ring, kaya sa medyo mahirap tanggalin pero siyempre matatanggal din naman yan. Yan, naka-fit lang naman kasi siya dyan, so hindi ko na ma-videoan kasi nga wala akong tripod so medyo kailangan na ng konting force at para mahugot natin to. And ingat lang guys, kasi nga ito puno po ito ng gasolina, itong buong rail na to. So may laman po yung gasolina sa loob. Ayan makita nyo, ayan. So ayan, so natanggal na natin itong injector nya. Yan. So syempre lilinisin natin to. So sa paglinis guys, yung gagamitin ko is ito, yung throttle body cleaner. So ito yung gagamitin natin para sa paglinis isa-isa itong ating fuel injector. Okay? Okay, so yung gagamitin naman natin guys para sa wire connection nito. So gagamit ako ng ito, yung stranded wire. Ayan. Para lang ma-connect po natin dito sa dalawang terminal. Ayan, kung makita nyo yung isa, meron akong nagawang isa. Dali Ayan. Ayan. So nilagay ko na yan dyan. So ganito din yung gagawin natin both sides. Ayan. So ito, tatanggalin ko lang tong dalawang to para may area po na mapaglagyan tayo ng connection dyan. Ayan. Okay, yan guys. So ito na yung ginawa nating magiging socket para, okay, medyo mahaba to. So ito yung isusupply natin sa battery So from dito, ito mapupunta sa battery. Yan itong other end point nya.
Itong dalawang to po, mapupunta dito sa ating injector. Dito. So, dito yan. Magiging ganyan yan. So, wala naman po kayong problemahin about kung saan yung negative o positive kasi nga wala naman tong polarity. So, anyhow po yan. So, kahit saan nyo malagay yung negative o yung positive, so pwede po yan. Okay? Okay, yan. So, ito yung magiging itsura niya, guys. Ayan, oh. Yan. So, ito yung pupunta sa battery. So, susuplayan natin to ng 12 volts para magbukas siya and papapasukan natin ng throttle body cleaner. Okay? Okay, yan guys. So, titest natin kung gumagana itong ginawa nating wiring. Yan. Of course, susupplyan na natin ng 12 volts yan. So, meron akong battery dito. So, 12 volts po yan. So, titest natin. May marinig po tayo na Lagatech. Kasi pagka nag-Lagatech yan, meaning open po yan. So, try natin. Yun. Yan o. Yan. So, okay. Okay guys, so yung susunod natin na gagawin to is of course lalagay natin tong tube. Ito po ay galing po ito sa dito sa ating cleaner. And try nating i-fit dito. So kung makikita nyo, ayan guys, oh, masyadong maluwang siya. So try ko yung lagyan ng electrical tape or something para lang mag-fit po siya. And try nating i-fix dyan na hindi siya matatanggal. Tsaka natin bubugahan ito. Okay? Okay, yan guys. So, ito nga. Naglagay na ako ng electrical tape para lang po ma-fit natin dito. Ayan. So, ayan. So, kung makikita nyo, ayan, fit na siya. Okay? Ayan. So, fit na siya guys. Then, saka ako tawag dito. Maglalagay ulit ng electrical tape dito para hindi po siya mag-leak. Okay? Okay, yan guys. So, ito na yung kinalabasan ng ginawa natin. So, hopefully, hindi mag-leak, ano? So, importante, kahit mag-leak man siya dito, importante, malinis natin to. Okay? So, kasi, siguro mag-leak to. Pero yung importante, mapalabas natin yung fluid dito ng maganda. Okay? So, ito siya guys. Yan natin. So, habang nakahang pa yung isa, so, try nating, of course, pipindutin ko to and magsusupply ako ng battery para push, para po pumasok itong cleaner sa loob. Okay? Ayan. So, gaya ng sinabi ko, so yun nga, lumabas, natanggal nga siya guys. So, second time around, so medyo dinamihan ko na ng electrical tape. Okay. Yan. So, okay. Ganda naman yung pero talagang hindi mapipigilan guys yung pag-leak. Pero ito, okay na to. Okay. So, ito na yung pangalawa guys. So, ito na yung gagawin natin sa buong apat. Okay? Ulit-ulit lang to. Okay. Yan o. Ayan, okay guys, so natapos na nga natin linisin tong apat na injector. Ayan o, so makikita nyo, ayan, malinis na yan. So of course gagawin natin, babalik na lang natin to. And pero meron ako isang na-notice dito guys na medyo hindi na maganda yung kondisyon ng rubber. Ayan o, so kailangan palitan na to. Ayan. So medyo hindi maganda yung kondisyon ng rubber niya. So kailangan palitan to guys. So yan yung maganda. Kapag naglinis tayo kasi nga may makikita talaga tayo na minsan hindi na maganda yung mga kondisyon. So ito papalitan to. Ayan.
So, kaso lang ngayon wala akong mapagkukunan, so kailangan ko gamitin yung sasakyan. So, babalik ko lang muna, and pag meron na ako, so saka ko napapalitan to. Okay? So, babalik na lang natin. So, hindi ka naman magkakamali sa posisyon nito, guys, kasi nga ito yung part na to. Dito yan papasok. Okay? So, magiging ganyan yung posisyon niya. Okay, so of course, babalik na lang natin yan, guys, itong fuel rail. So, bago nyo ibalik, of course, pwede nyo ring linisin yung mga pinagsisitawalan ng ating injector. Pwede nyo ring linisin dyan. So, ito, sa pagbalik, syempre, reverse lang kung paano natin tinanggal. So, yun na din yung pagbabalik natin. Okay? Yan. So, ayan, at nailagay ko na yan. Ayan, guys. Ayan guys, so ito at naibalik na nga natin. So hindi ko pa binalik yung air filter kasi nga gusto ko pang i-test, no. Titingnan ko baka may leak or ano, baka meron akong hindi naibalik ng tama. So try muna nating i-start. Check muna natin na paanda rin natin, then titignan natin kung may leak ba or ano. Okay? So sa akin ito, hindi ko pa binalik yung air filter, and of course yung IAT, ayan, yung IAT na sensor. So hindi natin mailagay kasi nga ando nakakabit sa diyan sa sa air filter box. So baka magtaka kayo pag nag-on tayo, of course magkakaroon to ng check engine kasi hindi pa natin nilagay. Pero pag nilagay natin to, mawala din naman yung check engine. And of course, first start natin, medyo hindi siya agad-agad magi-start kasi nga walang laman or nabawasan yung laman ng fuel rail na to, no, yung laman ng gasolina. So medyo expect tayo na medyo matagal yung pag-start kasi nga pupunuin pa to ng gasolina. So tara, paanda rin natin. So on natin ang key. Ayan. The fuel pump kicks in. Ayan, kung makikita nyo, nagstay po yung check engine natin, guys. Ayan, guys. Oh. Ayan. So, nagstay yan kasi nga, tawag dito, hindi nakalagay yung ating IAT sensor. So, yeah, okay. So, start natin. Ayan. So, kung narinig nyo, medyo palyado yung sa una. Kasi nga, kailangan pa niyang punuin yung tawag dito, yung fuel rail ng gasolina. Okay? So, check natin. Yan. So, okay na siya. Okay. Everything is good. Okay, yan guys, at naikabit na nga natin itong IAT or yung idle air temperature sensor. So, check natin kung mayroon pang check engine. Tara. Alright, so check natin dito sa loob. Okay. Yun, so kung makikita nyo, nawala na yung check engine. Kasi nga, naikabit na natin yung idle air temperature sensor. So start natin. Okay, so bilis. Yan guys. Okay, yan guys. So natapos na natin yung paglinis ng ating fuel injector. So maraming salamat sa panonood guys, and please don't forget to like, comment and subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload pa. Thank you po.